Hello mga kabudol, samahan niyo ulit ako para maglaro ng ganda-gandahan. Ciao! Ayan, ipinapakita ko lamang dito kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa akin sa araw-araw. So actually, tanghali na talaga ako nagigising pero kailangan natin gumising ng mas maaga kasi nga may inaasikaso pa tayong pamilya. At yun na nga, paggising sa umaga, anong dapat gawin? Hindi dapat cellphone. Ang dapat gawin na first thing first is magdasal, magpasalamat sa araw-araw na binigay sa atin ng Panginoong Diyos at sa araw-araw na buhay at biyayang binigay niya sa atin. O kung bago natin umpisahan ang kahit anumang bagay na dapat natin gawin, unahin natin ang pagdadasal, paghihingi ng tawad at papasalamat sa lahat ng bagay na binigay niya para sa ating lahat. Ayun na nga po, at dahil dyan, konting tunganga, konting hikab-hikab, konting inat-inat, ayan, at umpisahan na ang araw. Shout out po sa lahat ng mga kabataan dyan. Pahalagahan natin ang ating mga magulang. Oo, pahalagahan nyo ang sakripisyong binibigay nila. Hindi naman namin talaga kailangan ng sukli. Ang kailangan lang namin is makita na sa mabuti kayong kalagayan at dahil dyan, magta-transition na yan. Di ba ang galing? Sana all na lang talaga ganyan kabilis magbihis. Para samahan nyo ako na libutin ang hasyenda ni Dudong. Actually, ang dami nakamong paninim. Tuwang-tuwa talaga ako pag nakikita ko ang dami niyang kamuting kahoy, malalago na lahat. Tapos, yung mga alugbati. Alugbati ba tawag dyan? Hindi ako sure. Tapos, meron na siyang, pati alugbati nilagyan ng gapangan at saan ka makakita ng alugbating nakapayong. Dito lang yan kay Dudong Budolero, diba? Gawa mo. Bakit ng lupa? Tatanggal yung mga bato. Buti pa yung lupa nilalamas mo. Ako hindi. Saan lalamasin? Ano? Alang lalamasin. Kago. Wala.
Kaya nga sabi ko, Ang init, no? pupunlain ko yan eh. Anin ko papalaguin ko sila. Ang tindi ng init ng araw, pero bakit nasa baba ang buwan? Ha? At yan nga ay nakikita ko yung mga tanim niya at pati si Dudong ay nagbubungkalang lupa. No? Binubuhaghag daw niya yung lupa kasi nga ay para daw tumaba. Lalagyan niya kasi yan ng mga organic na pataba. Ayan, sinatanong ko sa kanya kung ano nangyari sa mga tanim. Sabi niya ay okay naman daw. Ayan, ikutin natin isa-isa yung ating mga patanim dyan ha. Ayan, at nakita nyo ba, yan po ay sigarilyas o patani. Patani. Basta patani yata yan. Patani, tas ampalaya. Actually, marami ako ampalaya, pero sila ay kasing liit pa ni Dudong. Maliit pa. Punggok. Ayan na yung aking mga okra. Ayan. Ayan, nakikita niyo po ba yung mga ginagawa ni Dudong? Nakaisip na naman ng bagong kalokohan si Mimay. Pakinggan nyo ang sasabihin ko dyan. Tingnan natin kung anong isasagot sa atin ni Dudong sa aking katanungan dyan. Tingnan po natin ang mga pangyayari for today's video. Diba? Lalayasan ko na nga lang to si Dudong kasi kung ano sinasagot sa akin. Sa ayos-ayos ng tanong ko, sinagot ba naman ako ng ganun? Di ba? Buti na lang talaga napagpigil pa ako diyan, kung hindi kinalbo ko to lalo. Hindi ko na lang talaga alam kung ano mangyayari dito sa buhok nito pag ito kinalbo ko ng gusto. Ayan, kaya lamasin mo ng lamasin dyan. Nilalabas ng gusto. Hindi nga kasi siya, masipag naman siyang magbubungkal ng lupa, no. Talagang ginaganyan isa-isa para buhaghag daw, para hindi mahirapan ang halaman, para mag-generate daw ng husto ang mga ugat. At yan, nakita niyo po yung talong. Actually, na-harvest na namin yung unang talong, no, na ang tawag doon, na bunga. Ayan, yan ay natira na lamang po, no. At ayan po mga madam, ayan, nakita yan, ang dami ng aming basil, mayabong na husto, sobrang yabong na, at yung tanlad namin ay napakagaganda na, at yan ay okra din yan. Ayan, iikutin natin to hanggang sa likuran, at tatanawin natin ang hasyenda ni Dudong. Ayan, at yan ay yung isa pang ampalaya. Ayan may ampalaya tayo dyan. At pati po yung ating kamoting baging ay lalagyan natin ng takbuhan. Tawag doon? Baging. Tawag doon. Basta yung pinakabahay niya para doon siya gagapang. Pati yung aming mga kangkong. Ayan, may hinog na. Sino ka dyan? Hindi ko alam kung anong tawag sa sili na yan, no? Para siyang siling panigang. Ayan, pati yung aming kangkong ay meron tawag dito gapangan. Ayan, katulad ng aming kamoting baging may gapangan. Kasi mas maganda kung nakataas para hindi nga naman magkakadumi sa lupa, di ba? Mindset, ika nga. Ayan si Chucho, no? Extra lagi si Chucho. Sunod-sunod dyan talaga sa amin kung saan kami umiikot. Ayan. At yun na nga, nakaisip na naman ng panibagong kalokohan ang Mimay nyo. Ayan, nakakuha kasi ako ng 2 sili. Kaya, pinakita ko kay Dudong. Pero, nakaisip nga ng bagong kalokohan si Mimay. Tingnan mo yung itsura. At dahil naasar ko na siya, aalis na ako dyan baka makagalit. Baka ako yung lamukusin. Ayan, yan si Chucho kong burugin yan, pero napakaarte ng Chucho na yan. Pag lumapit siya, anuhin niya talaga yung kamay mo para lang kamutan siya.
Oo, pero yan naman ay naliligo, ano. Alagang-alaga naman talaga ni Dudong yan at napakabait naman ang aso namin na yan. Kaso nga lang, pag kamay ko nakikita niya, feeling niya may pagkain palagi akong iaabot sa kanya. Hindi ko ba alam dito kay Jojo kung bakit akala niya lagi ako may hawak na pagkain. Ayan, 'di ba? Nagpapakamot siya. Social, very ano yan eh. Very maarte ang aso-aso namin na yan. Hindi ko alam dito sa aso na to kung anong gagawin ko diyan. Ayan. Ayan, 'di ba? Abang-abang pa siya sa akin sa pagbalik ko. Ayan, 'di ba nga na naman niya ako. Pero alam mo, yung aso na yan is napakabait sa amin. Pero pag ibang tao, hindi yan nananahol. Bigla na lang siyang nananakmal. Ayan, at dahil dyan, ayan, di ba? Hindi ko alam kasi talaga kung anong tawag dito sa sili na to. Hindi ko alam kung siling panigang ba yun. Basta alam ko lang sili siya. Kaya sabi nga ng anak ko, baka daw kasali yan sa mga sweet pepper. Sweet pepper? Sweet pepper. Basta, sweet pepper, ayon. Ayan, at papaipit pa nga yung anak ko dito, hindi ko nga maintindihan. Ano ba naman itong aso ng kapitbahay na to? Ibabarangay ko na talaga. Kanina pa to, tahol ng tahol, may ginagawa ako dito eh. Yan sinasabi ko sa iyo, isa pang tahol mo dyan, papabarangay na talaga kita. Ayan, di ba? Napakaganda. O, di ba? Tumahol na naman siya. Tawag na ako ng barangay dito. Ayan, at dahil dyan, pumasok na ako sa loob upang magkunyaring nagliligpit ako ng bahay. Ayan. Ligpit-ligpit. Pero ito naman talaga nagliligpit ako kasi mga anak ko. Kung hindi mo pa utusan, hindi kikilos yan. Ayan. Opo, no? Kaya po, samahan niyo po ako ha. Hindi ko maintindihan. Ang laki kasi nito nga, tinitirhan namin. Pero walang gamit. Alug-alug, promise. Napakalaki. Walang gamit, aalog-alog. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko dito para lagyan ng design or stylean. Kasi nga po, sa ngayon ay kami po ay naghahabol pa ng mga bayarin. Talagang wala talaga. At least kahit pa paano ay nakakaraos. Ang malaga kasi sa akin yan is makapasok ng school ang mga bata. Actually, ang bala ko dito sa bahay na to ay i-divide ko to para medyo lumiit ba. Tapos lalagyan ko ng sariling kwarto yung mga bata. Actually, may kwarto naman sila sa loob. Pero, syempre, di ba, puro babae kasi. Tapos may isa akong anak na lalaki. Tapos, uuwi yung anak daw ni Johnny para meron din silang privacy. Pati yung pamangkin niya. Ayan, ayoko naman kasi syempre na meron silang ilangan sa isang kwarto. Kaya ang mas maganda ay hiwa-hiwala siya. Napakalaki naman po kasi talaga ng bahay. Hindi naman sobrang laki. As in, malaki siya sa amin dahil nga wala kaming gamit. Yun lang. Ayan po no. At yan ay nakikita niyo po ba yung mga pinagagawa ko dyan? Wala lang. Puro kalokohan lang. O masabi lang na may ginagawa ako, di ba? O bakit? O sino ka dyan? Opo ha. Kaya subaybayan nyo, samahan nyo ko hanggang mamaya pa to. Hanggang mamaya pa tong kalokohan na to.